10-hour challenge tayo as an HD nurse. So from 4:30 AM pagpasok ko sa facility hanggang sa 3:30 PM. So medyo natapos ako sa duty ngayon. And kitang-kita nyo nga naman, medyo haggard ako dito. Good morning. It's 2:30 AM in the morning. So as you can see, ayan, Monday 30 of March. So kailangan ko nang bumangon. Kasi kapag babangon pa ako ng alas 3 or 3:30, siguradong malilate ako kasi ako yung pinakamalayo na inuuwian sa amin. Pero bigla akong naidlip kaya bumangon ako ng 3:10. Kitang-kita nyo nga naman 3:20 na. Kaya kailangan ko nang bilisang mag-prepare. So tara. And of course, kailangan 5 minutes yung pagligo natin. Kailangan mabilis para naman kahit papaano mabango ang aking kifi para hindi nila maamoy na mabantot kapag nasa duty ako. And another 5 minutes na pagsubo for breakfast. Kung pwede nga lang isang subuan at isang lunukan lang ang breakfast na to, matagal ko nang ginagawa kasi para makapag-save ako ng time at makaalis na dito sa bahay. 3:40 AM, eto na ang ating official departure. So ito yung OOTD and look natin before tayo lalabas. Paglabas ng bahay, meron tayong 5 minutes walk hanggang doon sa highway. Pero kailangan muna natin magbasura gaya ng pagbasura nila sa'yo. Tapos may nadaanan tayo dito na isang kapitbahay natin na mukhang bumili ng 10 units na hybrid electric cars para sa kanyang taxi business. O di ba bongga? Eto na, yung first challenge natin bago pumunta sa work. Yung mag-antay ng pagkatagal-tagal ng jeep papunta doon sa Baguio. So it will take me siguro 30 to 45 minutes na hindi yung traffic ha. So anyway, ang pamasahe nga pala namin dito is 1850 pesos. So after waiting for 5 to 10 minutes, dumating na ang jeep. So eto na nga yung sasakyan natin, jeep na mag-travel, non-traffic ha. Inaabot ako ng between 30 to 45 minutes. So yan yung second struggle, yung paglalakbay natin since ang mahal kapag magta-taxi tayo. At 4:30 AM, nakarating na tayo dito sa Magsaysay Avenue, Baguio City. Pero hindi pa dito nagtatapos ang ating lakbay kasi kailangan pa natin mag-taxi. So, hahabulin natin yung taxi na nakaparada para pumunta doon sa HD facility. Baguio dyan? Hindi ba ang ER test na? Challenge din dito sa Magsaysay kasi pag ganitong oras, ito yung bagsakan time ng mga prutas, gulay o kaya ng mga karne. So, paglagpas mo dito sa Magsaysay, okay ka na. At medyo smooth na yung flow ng traffic. Finally, nakarating na tayo at 4:30 AM. Pero late itong clock, kaya 4:45. Kaya bili muna tayo ng inuming tubig. Kasi baka walang tubig sa taas. Nakakahiya namang makiinom. So, papunta na tayo doon sa office via elevator. And then, mag-ayos-ayos muna tayo dito sa CR bago tayo maging ngarag. So, eto nga pala yung before and after challenge. So, mukhang okay, maayos pa yung buhok at fresh na fresh. Pero titignan natin later. For me, medyo late na ako at 5 AM na magi-start dito sa duty kasi ang dami ng pasyente nung dinaanan ko sa harap and kailangan ko na mag-set up. Sa totoo lang, kung taga Baguio sana ako, kaya kong makipagkompetensya sa mga staff na sobrang aga at 3 AM or 4 AM. Pero hindi eh. Sa umaga, ganito ang itsura ng facility kapag nag-aantay pa yung mga pasyente sa labas. So, kailangan pa natin talaga i-on itong machine, mag-set up, mag-prime, and then tusok-tusok na. Sa totoo lang, nakakapagod din ang maging isang HD. So, yun yung realization ko ngayong pinasok ko ang pagiging isang HD. Kasi kahit nasabihin mong routinary yung mga ginagawa nyo, iba pa rin eh. Napapagod ka pa rin physically, mentally, and emotionally. Kaya kung minsan, napapansin mo yung mga kasama nyo, stressed, tapos yung iba, nasisira yung mood dahil napapagod din sila. So after nun, dinodocument namin every after patient na hinahawakan namin and then ina-enter namin dito sa computer after. At around 1 PM, sa wakas, nung natapos ko na yung mga routine ko, ayun, nagpaalam na ako for my break. So dito, pwede kang mabigyan ng 30 minutes break kaya minamaximize ko yon every after break ko.
Here is the glimpse after ng break ko at 1:30 PM onwards. So hindi ko na masyadong i-detail pero ito yung isa sa mga glimpse na ginagawa namin. So example is termination in which tapos na yung treatment ng patient so i-decannulate na namin sila and then maglilinis ng station after. After 10 hours, ay sa wakas tapos na rin ang ating trabaho. Pero hindi pa rin dito nagtatapos ang ating kalbaryo sa buhay kasi magta-travel pa tayo ng ilang oras pauwi, pabalik sa bahay. At 3:45, dito na tayo mag-e-exit from the facility. So, oras natin ulit. Nakatating na tayo dito sa Session Road. Mag-walk tayo hanggang sa Magsaysay. So, it's approximately 3:55 PM or 4 PM. Kaya maglalakad tayo ng siguro aabot ng 10 to 15 minutes from Session Road patungo doon sa Magsaysay Avenue, particularly yung terminal papuntang Trinidad. At around 4:15 PM, sa wakas nakarating na tayo dito sa terminal ng jeep papuntang La Trinidad. And I am very sure it will take me between 1 hour and 1 hour 30 minutes na biyahe from Baguio City. So, ganun yung isang challenge ulit. O, di ba? Time check, 5:30 PM. At sa wakas, nakababa na rin ako ng jeep after more than 1 hour na biyahe from Baguio. 'Di ba nakakahagard? And ito talaga yung pinaka-challenge sa akin, yung pagbiyahe to and after work. Final time check, it's 5:40 PM at ramdam ko na talaga yung pagod. Kaya iwa-washing machine ko na lang itong mga ginamit kong damit. Kasi ramdam ko yung pagod and after this, kailangan kong mag-nap. Kasi pag gising ko mamaya, tapos na itong mga nilalaba ko. O di ba? Ay, sa wakas, kaya magdanap ulit tayo habang nilalaba yung damit natin and paggising natin, magsampay and then kakain. So hanggang dito na lamang po. Goodbye!